Hayagang sinabi ni Congressman Martin Romualdez na ang ehekutibo ang punong responsable sa umano'y mga irregularidad sa budget. Pero tingin ng palasyo, hindi pinatatamaan ng dating speaker ang Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Lili. Maricel, command responsibility ang ginigit ni Romualdez. Anong tingin dito ng Malacanang? Jiggy, balikan natin kung ano yung sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez base dun sa inilabas niyang video message. Ang tumatak kasi sa atin dito, una, yung sinasabi niya na he refused to be the fall guy. Ayaw niyang maging scapegoat dito sa usapin ng korupsyon. At pangalawa, yung sinasabi niya na mas lohikal na isipin na command responsibility ng sangay ng ehekutibo yung usapin pagdating dito sa national budget. Pero alam mo, ang tingin dyan ng Malacanang sa press briefing kanina ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman inilalaglag o hindi pinatatamaan ni dating Speaker Romualdez ang kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw din naman daw kasi na mismong si PBBM yung nanguna para nga imbestigahan itong sinasabing anomalya sa budget at sa flood control project. Kaya nga daw binuo yung Independent Commission on Infrastructure dahil gusto mismo malaman ni PBBM kung sino-sino nga ba yung mga taong nasa likod nito. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga. At Maricel, kumusta raw ang relasyon ngayon ng magpinsang PBBM at Congressman Romualdez? Jiggy, tinanong natin yan kanina kay Yuse Castro pero hindi kasi siya nagbigay ng description o hindi niya inilarawan kung kamusta ang relasyon sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Speaker Romualdez. Tinanong din natin kung kailan nga ba huling nakausap etong si Speaker Romualdez ni Pangulong Marcos. Pero ang sabi ni Yuse Castro, hindi niya pa nakikita ang dalawang leader na mag-usap. Narito yung bahagi ng kanyang pahayag. How do you define the relationship between the President and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po akong nakita nag-meet sila o nagkausap sila. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. Maricel, sa ibang usapin ay pinuna ni VP Sara yung anyay last minute na pag-aproba sa kanyang travel authority. Anong sagot dito ng Malacanang? O nga, Jiggy, kapag tinignan natin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya doon na nagpapasalamat siya sa Office of the President sa pag-aproba ng Travel Authority pero last minute na raw kasi yan. So binabawi na niya yung kanyang request para makabiyahe sa iba't ibang bansa dyan sa Europe. Kasama na rin dyan yung South Korea. Supposedly ngayon siya lilipad papunta sa ibang bansa hanggang May 14. 22 araw yan. Pero sabi nga sa pahayag ni VP Sara, hindi niya na yan itutuloy dahil kulang na nga yung kanyang oras para makapaghanda. Pero asahan daw na magre-request siya ulit ng Travel Authority pero sada naman daw ay aksyon na agad dito ng Office of the President nang sa gayon ay magkaroon naman siya ng sapat na oras para makapaghanda sa kanyang biyahe. And bukod dyan, binigyang diin din ni VP Sara sa kanyang pahayag yung kahalagahan ng confidentiality nung ilang mga sensitibong dokumento kaugnay daw niya dahil may kinalaman daw ito o pwedeng makaapekto doon sa kanyang mga security arrangement. Pero alam mo, ang tugon dyan, Jiggy, ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, di naman talaga last minute dahil usual naman daw na kapag humihiling ng Travel Authority, etong si VP Sara mula sa Office of the President, ibinibigay nila yung permiso o yung Travel Authority a day before yung nakaschedule daw na biyahe ni VP Sara. At kapag tinignan daw ang records, lahat daw ng hiniling ni VP Sara na biyahe, mapapersonal man yan o bakasyon man yan, wala
wala daw nire-reject ng Office of the President. Lahat naman daw ito napapagbigyan. Pero ang tanong niya, ito raw ba yung tamang panahon para bumiyahe ang Vice Presidente considering na merong krisis na nangyayari sa Middle East and of course nariyan pa rin daw yung issue tungkol doon sa kanyang mga bilyones na sinasabing transaction. Pakinggan natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro. We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. At Maricel, kaugnay naman kay Congressman Zaldico, may update ba ang Malacanang? Jiggy, kagaya nung nakaraan na press briefing ni Yusek Castro, ganun din yung nangyari kanina. Wala pa rin silang ibinigay na impormasyon tungkol nga dito sa Pugante at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sinabi lang ni Yusek Castro, well, kung Pilipinas ang tatanungin, confident sila na maibabalik dito sa ating bansa si Zaldico. Pero kasi ang question dyan, meron din kasing ibang bansa na involved sa pagdedesisyon at yan nga ay ang Czech Republic. Pero kanina naglabas din naman ng pahayagan Department of Justice at dito nga ay kinumpirma nila na patungo na si Justice Secretary Vida doon sa Czech Republic. Target nila na makipag-ugnayan sa mga authorities ng Czech at nang mapag-usapan yung mga posibleng legal options para maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.